Salamat po sa mga nakadalo, salamat sa mga school heads na nag-effort para ma-organize ito. Sa mga APS, Sir, good morning Sir Miranda, Vice Mayor, good morning po. Ma'am Cabora, good morning. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga bata sa kanilang educational services. So ako ang naatasan ng ating superintendent na ibigay yung aking opening message. So naghanda po ako ng ilang slide, ilang pirasong slide para maipahayag yung aking mensahe sa inyo ngayon. Good morning din po pala sa mga barangay officials na narito. Sana dumami pa po yung mga dumating. Pupunti pa lang yung nakikita ko na naririto. Okay, ang mga kabataan po ang kailangan niya ay magkaroon. Karapatan po ng kabataan na magkaroon ng health services. Ilan lamang po ito sa mga kanyang mga karapatan. Seguridad po o security. Karapatan po ng mga bata na magkaroon siya ng security. Continuing education, which is ito po mismo yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang aking anak. Katulad ninyo, meron kayong mga anak na mahal ninyo. Ang aking anak po ay mahal na mahal ko. Ako po ay nagpapakahirap na magtrabaho kung ano-anong racket ang pinapasok ko para mabigyan siya ng magandang edukasyon, ng health, at ng security. Katulad niyo pong mga magulang na narito, ako po ay responsableng magulang din. Kaya nais kong bigyan ng mga maibigay sa aking anak ang karapatan niya sa health, sa education, at sa security. Yan po yung kanyang mga kaklase. Siya pa ay nasa preschool na. Karapatan niya po na magkaroon ng health, ng security, at ng education. Sa kabilang banda po, ito po yung mga kabataan natin. Ito po yung kinuha ng young professionals sa plaza po ng Santa Rosa. These are the street children. Meron po kaming organized dito na hindi pa sila sikat. Yung young professionals, mostly po mga empleyado ito ng Department of Education, mga kasama namin sa trabaho, nagpipiting po sila sa mga street children. Now, lahat po sila mga bata, lahat sila may karapatan. Pero, totoo bang na ibibigay natin ng pamahalaan natin mismo ng mga responsableng mamamayan, may mga kakayanang mamamayan yung kanilang mga karapatan? Pareho po ba ang naibibigay natin? Now, gusto kong hulaan nyo sila kung ano ang magiging future nila kung hindi sila makakapag-aral. Ito po ay kuha ko sa Balibago, Barangay Balibago, noong May 29. Habang mainit po ang kampanyang Balik Eskwela, sila Utoy at ang kanyang mga barkada ay bitbit naman ang kanilang sako at abala sa kanilang pangangalakal sa lansangan sa gitna ng initan. Now, ang ating pong naitalang dropout nung nakaraang taon ay 738 na mga bata. Siguro po, hindi ko alam kung ilang tayo ngayon dito, pero kung siguro, sana wag lang natin tingnan siya na numero. Pag pinatayo siguro natin itong 738 na mga batang itong hindi nakakapag-aral. Ito po yung recorded, yung na-report. Paano pa po yung hindi na-report sa atin? So ano po ang magiging future nila? Ito po yung mga bata sa Santa Rosa na naipasok at sa eskwelahan pero lumabas pa. Ano po? So wag po natin sana tingnan na number lang ito. Ito po ay mga tao. Ito po, tayo po. Kaya po tayo naririto, may papel po tayo na ginagampanan sa future ng mga batang ito. Tayo ay bilang mga leaders po dito sa Santa Rosa, tawag doon, part po tayo ng kanilang future. So kung ano man ang mangyari sa kanila, gusto ko pong hulaan nyo. Itong mga batang ito na hindi nakakapag-aral, gusto kong hulaan ninyo kung ano ang kanilang magiging future. Kung ano po ang magiging future nila, party po tayo doon bilang mga leaders. Now, bakit po tayo naririto? O, sino ba yung tinatawag na stakeholders? May tinatawag po tayo
na internal saka external. Sino po yung mga internal? Ito po yung mga pupils or students, teachers and parents. Ang tanong po, ilan sa mga katanungan na dapat nating sagutin? Ito ba mga stakeholders na to, are they aware of their rights and responsibilities as primary stakeholders? Pangalawa, are they exercising their rights and fulfill their responsibilities as primary stakeholders? Number 3, are they supporting school-based management program? No? So ilan lamang po ito sa mga hinanda kong mga katanungan. Pangalawa pong stakeholders ay tinatawag na external. Sino itong mga ito? The local school board, the LGU and barangay officials. That's why we have barangay officials here. Alumni or youth group, retirees or elders, professionals, barangay health workers, religious groups or church leaders or ministers, non-government organizations, cooperatives, church organizations, school governing council, transport groups, homeowners associations. Sila po ay mga katuwang natin sa pag-deliver ng educational services. Ang tanong po, ilan sa mga katanungan, are they have a clear and common understanding of their rights, responsibilities and functions, and school improvement? Are they exercising their rights and fulfill responsibilities as education stakeholders? Are they sharing responsibility and accountability towards student learning outcomes? O hinahayaan lang natin sa Department of Education? Hinahayaan lang natin sa mayor, sa vice mayor, sa local council, sa city council. So tayo po ay may parte dito bilang mga leaders. Hindi ko alam kung paano kayo naging leader. Hindi ko alam kung paano ka na-elect. Pero ang mahalaga na andyan ka na sa posisyon mo, na andito na tayo sa posisyon natin. Gawin po natin yung ating magagawa, galingan pa natin, para itong mga batang ito ay maipasok natin sa eskwela, ma-educate natin. Now, sabi nga ng isang African proverb, Chinese proverb, if you are planning for 1 year, then plant rice. If you are planning for 10 years, plant trees. If you are planning for centuries, educate people. That's why we are here. Lastly po, public office is a public trust. Kung ang mga bata po, ito, nandito na po tayo, may hawak tayo, sabi ko nga, ako masyadong emosyonal. Personalan po ang pagpasok ko sa Department of Education. Pinipersonal ko po ang paglilingkod sa bayan. Personal po ang aking ginagawa. Hindi ito simple, gusto ko lang sumahod, gusto ko lang kung ano-ano. Personal po ang dahilan ko kung bakit ako naglilingkod sa education sector. Sana po ang maging prinsipyo ko ay maging prinsipyo nyo. Alam ko, yun yung prinsipyo nyo. Ang paglingkuran ng ating mga kabataan, ang paglingkuran ng ating bayan. Maraming pong salamat. Good morning.